ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Kapin 4 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga nga nakumpiska sa PDEA Region 11 sa mga operasyon gisunog. Mega Health Center nga wala natiwas, iparibiding na sa Cagayan de Oro City LGU aron mapusla na sa publiko. Davao City 1st District Representative Paulo Duterte subling na nawagan kang Pangulong Bongbong Marcos nga magpa-drug test. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Mga illegal nga droga nga nakumpiska sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA Region 11 ngailang nakumpiska sa mga operasyon gipang sunog. Atong sayro ng dugang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Yasara gipangunahan sa PDEA 11 uban ang presiding judge sa Regional Trial Court Branch 17 ang pagsunog sa mga illegal nga droga na kumpiska sa mga gilusad nga operasyon. Adlaw Martes, November 18, gisunog sa PDEA Region 11 ang mobalor 4 million pesos nga illegal nga droga sa Davao City nga nakumpiska sa ilahang gilusad nga mga operasyon sa Davao Region. Gilangkuban kini sa kapin 498 grams sa shabu, 5,303 grams sa marijuana ug mga expired nga tambal. Kini nahimong ebidensya sa mga napasakang drug cases sa korte nga gimandong sunugon. Gidauban kini sulod sa thermal facility sa Cosmopolitan Funeral Homes sa pagpanguna ni PDEA 11 Regional Director Edgar Hubay ug RTC Branch 17 Presiding Judge Maria Estrelita Tolentino Rojas. Basically, isa ito sa paraan para ipaalam natin sa public, there is no such recycling ng illegal drugs pagdating sa custody ng PDEA. Nagkadaghan matud pa ang nakumpiskang illegal nga droga karon sa Davao Region sumala sa PDEA. Medyo tumaas kasi last year is meron tayong more or less, kung di ako nagkakamali, na 16 kilos eh. Pero ngayon is medyo halos na doble. So umaabot ng nasa 26 kilos yan last October. Meron pa ngayon November, nagpa-file up. So medyo tataas pa talaga. Sumala ni Hubay, tungod kini sa mas gipakusgang operasyon batok illegal nga droga ug sa tabang sa nagpakabarang katawhan nga mo report kanila ug muhatag og impormasyon aron masumpo ang illegal nga droga ug madakpan ang nagpaluyo niini. Daghan matud pa ug lutsanan sa Davao Region nga maoy usa sa mga hagit kanila. Davao Region kasi maraming entrance at exit point eh. Although established na yung ating mga checkpoint, pero yung mga illegalista kasi hindi magdadaanan sa mga checkpoint eh. Maghahanap ka ng alternate road para ipasok yung contraband nila. Actually, yung statistic natin, marami nahuli sa Davao City pero galing sa labas. And basically, galing sa labas ng Davao Region. So, yan yung nakikita natin dun sa mga data ng mga nahuli natin. Sara gipaniguro sa PDEA 11 nga way undang ang ilang pagukod sa mga nagagamit ingon man tig payuhot ug illegal nga droga sa pagigalayon sa uban pang mga law enforcement agencies. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Mega Health Center sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City nga giabandona matud pa sa kontraktor. Andam na ipabiling pagbalik sa LGU aron matiwas ang proyekto ug mapahimuslan sa katawhan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. March 2024, gisugdan ang pagtrabaho sa Mega Health Center sa Sitio Makanhan sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Base sa kontrata ni ini, dapat nahuman na ang maong proyekto. Enero pa lang, karon tuiga. Apan mahuman na lang ang kasamtangang tuig, ingon ani pa lang ang natukod sa dulaan 65 million pesos nga Mega Health Center. Mga baka lang ang makita nga gatindog sa project site nga gipalibutan og mga sin. Sumala sa Cagayan de Oro LGU, giabandona sa kontraktor ang maong proyekto. Date kung kanus terminate ang contract atong August 11, this year 2025. So as per the date kung kanus undangan og construct
Kung anong until now, steel beams, gyapon ang naa, wala ko'y specific date. Ang maong Mega Health Center, usa ka multi-story building nga adunay primary healthcare services sama sa laboratories, x-ray room, delivery room ug pharmacy. Dakong tabang unta kini sa mga residente sa barangay. Ilabi pa nga adunay gyud kakulangon sa mga healthcare facilities sa syudad. Let's say, matutag City Hospital, puno, tungod sa kadaghan, congested na. Kinahanglan taog, siguro another hospital or kanang another facility nga ma-accommodate sila. Kaya huot naman gud sila sa city. Sana mahuman, aron doon lang badoktoran. Sumala sa LGU nga ginaandam na nila ang mga papeles aron ipabiding og balik ang Mega Health Center aron masugdan kini pagtrabaho sa pagsulod sa tuig 2026. Ginatun-an sab nila ang posibleng kaso nga ipasaka sa kontraktor nga miabandona sa maong proyekto. Na may pondo, wala man gikuha, dili na siya ghost project. Ongoing or unfinished project na siya nga ipapadayon sa local government unit of Cagayan de Oro. Gipaningkamutan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang kontraktor sa maong proyekto. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Ana sa 67 ka kilos nga lechon baboy o karne nga walay meat inspection certificate nga nakumpiska sa Jensan City Vet sa mga palengke sa syudad ang gipanglubong. Pagpamaligya og karne online hugot sa bilang gibantayan. Ano yang dugang detalye? Niadtong November 12, adlawng Miyerkules, anaasa 67 kilos sa karning baboy ang gipangbuuan og kemikal o gilubong human nakumpiska sa mga personahe sa City Veterinary Office sa Jensan atol sa ilang surprise meat inspection sa mga palengke sa syudad. Langkuban kini sa 40 kilos sa preskong karning baboy sa usa ka meat shop ug 27 kilos sa lechon baboy sa laing tindahan sab. Ang maong mga nasakmit nga pulos walay meat inspection certificate. Matud sa City Vet, nakalapas ang maong duha ka tindahan sa RA 9296 kun Meat Inspection Code of the Philippines. Inakuwaan pa kini og pahayag. First offense is yung sa confiscation. Pero kung sa talagang habitual kuha na talaga is papatawag namin sa admin, pwede natin ipasara yung business nila. Dugang sa City Vet, protocol nga kinahanglang muagi sa slaughterhouse ang mga buhing hayop una ihawon aron ma-check sa mga inspektor kung luwas ba kini sa sakit. Samtang namatikdan sab sa buhatan karon nga duna na say mga tindahan ang nagapamaligya og karne online. Gituho ang kulang kini og igong dokumento, sanglit ginabaligya kini sa ubos nga presyo. Busa, duna salay panawagan sa mga konsumante. Kung may makita mo kayo or may nag-aalok sa inyo na through online, hanapan nyo yung karne ng meat inspection certificate or yung sa imported products na KUMI or Certificate of Meat Inspection. Hinuon padayon sa pagpamaligya og lechong baboy kining usa ka lechonan sa Purok Kaunlaran, Barangay San Isidro, General Santos City. Sanglit nakapasar sa gipaygayong surprise meat inspection monitoring sa Office of the City Veterinarian sa 27 ka lechonan ug halos 50 ka mga meat establishment sa Jensan. Compliance mi pero laagi jud mi og slaughter bago mag-display. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Walay na matikdan ang pag-asa nga dili maayong panahon sulod o gawa sa Philippine Area of Responsibility. Apan posible gihapon ang pag-ulan sa pipila ka lugar sa nasod. Tungod kini sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ, shear line, easterlies ug amihan. Ang Mindanao apektado sa weather system nga ITCZ. Tungod ini gipaabot ang mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region ug Soxargen. At ang mga kapuso niini mga lugar mag-amping sa posibleng pagbaha o landslide. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Subling gihagit karon ni Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga magpa-drug test. Karon nga mismong igsuon niini ang nagbutyag nga nagagamit daw kini og droga. Patid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya
seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Noong 2016, kasabay batid ko Kini na. ang emosyonal nga mao kini ang emosyonal nga gibutyag ni Senadora Amy Marcos kagabi atol sa ikaduhang adlaw nga rally sa Iglesia ni Cristo nga Transparency for a Better Democracy sa Quirino Grandstand. Gikumpirma ni Senadora Marcos nga nagagamit daw og illegal nga droga ang iyang igsuon nga presidente ug ang asawa niini. Hinuon paspas kining gipanghimakak sa palasyo. Sumala ni USEC Attorney Claire Castro nga tuig 2021 pa una ang eleksyon, nagpa-drug test na ang Pangulo ug nagnegatibo. Tungod niini sa iyang social media post ni Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte, subling gihagit niini si PBBM nga magpa-hair follicle test para mahatagan og katin-awan ang mga Pilipino. Kini aron magpabilin ang transparency ug integridad sa iyang administrasyon. Nakapangutan na hinuon ang batanong Duterte nganong dili kini buhaton ni PBBM. Matud ni Congressman Pulong nga kung walay gitago, dili kini angay atrasan nga hagit sa katawhan. Gikaalarma na sa General Santos City LGU ang daw pagkauso sa pagpanglabay og bagong himugso nga bata o fetus. Human sunod-sunod nga insidente niini ang natala sa syudad. Unsa ang lakang sa lokal nga panggamhanan aron matutukan kining sensitibong issue. Atong sayron pinaagi nining RTV Presents. Katungod sa usa ka bata ang mapanganak ug mahatagan og maayong kinabuhi aron dunay maayong kaugmaon. Apan dili tanang mga bata nga gikonsiderang anghel ang mahatagan og ingong aning oportunidad. Sa General Santos City, halos kada bulan ang mga insidente sa mga pagpanglabay og bata o fetus ang natala. Bulan sa Oktubre karong tuiga, usa ka fetus ang napalgang patay sa usa ka drainage tunnel sa diversion road sa Barangay Apopong nga daw susama lang sa basura. Bulan sa Setyembre sabing tuiga, laing baby boy ang napalgang patay sa gamay nga kanal sa residential area sa Proxilway Fatima Barangay Dadyangas West. Gituho ang gilabay kini sa inahan kinsa nakaanak sa maong lugar. Niadtong bulan sa Agosto, wala man lang giputos ang usa ka bagong himugso nga baby boy nga napalgang patay sab sa kadalanan sa Barangay Lagaw. Bulan sa Hulyo ning tuiga, usa ka baby boy sab ang gibilin sa gate sa usa ka establishmento sa Barangay Katanggawan. Sa bulan sa Hunyo sab, gituho ang gilabay sab kining usa ka baby girl nga patay nang napalgan sa usa ka irrigation canal sa Barangay Katanggawan. Sa susamang bulan sab, laing bagong himugso nga baby boy ang napalgan nga gibilin sa usa ka electric jeepney. Samtang Setyembre sa milabayng tuig, usa ka bagong himugso nga baby girl ang buhi nga gibilin sa usa ka comfort room sa usa ka beach resort sa Barangay Tumbler. Ang maong mga kaso nalakip sa 8 ka natala sa CSWDO nga kaso sa pagpanglabay og baby sugad January 1, 2024 hangtod October 13 ning tuiga. Sumala sa ubang inahan, dako kining salaod. Sala na oy.
Sala na dong hantod na sa kuan Ginoo, mortal na sala na. Matud sa lokal nga kagamhanan, posibleng daghan ang hinungdan nganong nahitabo kini. Ito speculation ko. May mga teenage pregnancy tayo. Takot magsabi sa parents na buntis sila. So they're pregnant, iniipit ang tiyan nila, itatapon ang bata kung maglabas. Second is, I'm sorry to say, yung mga nagtatrabaho sa nightclub, they can also be a suspect. I'm not saying and condemning them, no? And third, these are students. Matod sa LGU nga sa maong kaso sa pagpanglabay og bagong himugso nga bata o fetus, wala pa daw ni isa ang nadakpan og nasilutan. Busa, nakatagda silang magmugna og technical working group aron motutok niini. Sumala sa kapulisan, usasab sa ilang ginalantaw ang posibilidad nga dunay aborsyonista sa syudad. Alam namin meron yung mga nagahilot-hilot, ganyan. Pero yung talagang person na ma-point natin na isang abortionista, hindi po namin masabi. Kabahin sa pagpakgang sa susamang krimen, dunay lakang nga gipatuman ang mga ahensya. So as of present, we now have 10 birthing homes, no, on top of the 29 private birthing homes. No, so dun pa lang na po-provide na natin yung tamang pag-alaga, no, sa mga buntis, no, and nandun din yung counseling natin na kung maaari, wag talaga nilang ipapalaglag or kung for mga may scourge man, dapat nadadala talaga sa appropriate facility, no. Si CSWDO, kaupod ang mga partner natin na NGO, we are more than willing to support. Doon lang din sila. We are organizing yung mga foster families nga katong dili feeling nila dili sila maka-provide og maayo nga future sa ilang bata. That's why nag-resort sila dito sa pag-abort. Naatay mga ready, accredited nga mga pamilya nga willing mukup-kup sa mga bata. Ipaaki nato sa maayong nga proseso. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1. Mindanao. Gibalik isip Regional Director sa Police Regional Office 11 si Police Brigadier General Leon Victor Rosete. Kinihuman ang pipilalang kabulan sukad gi-relieve sa maong pwesto. Ano yung report ni Argil Relator? June 2025, dihang minaog sa pwesto isip Regional Director sa PRO 11 si Police Brigadier General Leon Victor Rosete. Si Police Brigadier General Joseph Arguelles ang nipuli kaniya. Apan human lang ang hapit 5 kabulan, gibalik sa pwesto isip Regional Director sa PRO 11 si Rosete. Sa change of office ceremony ni atong Biyernes, gipangunahan kini ni Acting Deputy Chief PNP for Administration, Police Lieutenant General Bernard Banak. We count on you to sustain the operational gains, enhance community engagement, and ensure that every police station, every patrol, every response embodies our mantra. Gipasalig ni Rosete nga makahatag og maayong resulta bugti sa pagsalig nga gihatag kaniya sa liderato sa PNP. As I reassume this post, I intend not to repeat what has been done, but to enhance what we have built. We will revisit the gains we have achieved, improve on what worked, and address the areas where we fell short. Ma-reassign si Arguelles sa Personal Holding and Accounting Unit ubos sa Directorate for Personnel and Records Management. Una mibiya, nagpasalamat siya sa iyang mga sakop sa PRO 11, tanang partners ug stakeholders. As I close this chapter of my journey, I live with no regrets, only gratitude. Gratitude for the privilege to lead such an exceptional team. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1. Mindanao. Dakpan ang usa ka aktibong sundalo human misuway og palusot og halos 200,000 pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo nga gisulod sa mga karton sa noodles sa Parang, Maguindanao del Norte. Gikustodiya karon sa PNP ang 46 anyos nga lalaki
kinsa aktibong miyembro sa Philippine Army. Kinuman nakitaan og kinarton nga smuggled sigarilyo sa sakyanan niini ato sa PNP checkpoint operation sa barangay Makasandang Parang Maguindanao del Norte adlong Sabado. Ang maong suspect, usa ka technical surgeon kinsa assigned sa 1st Scout Ranger Battalion Carmen North Cotabato ug residente sab sa Zamboanga City. Matud sa PNP, ana sa 248 ka rim sa smuggled nga sigarilyo nga gisulod sa napulo ka karton sa mga noodles ang gikarga sa sakyanan sa maong suspect. Mukan tidad kini sa kapinda 194,000 pesos. Paglapas sa RA 10863 kon Customs Modernization and Tariff Act, lakip RA 10643 kon Traffic Health Warnings Law ang atubangon sa maong suspect. Ginakuhaan pa kini og pahayag lakip na ang Philippine Army. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Nasakmit ang kapin 3.4 billion pesos nga kantidad sa gituang shabu ato sa buy-bust operation sa Zamboanga City. 32 anyos nga high-value target nga suspect arestado. Anasa tunga sa kilo nga shabu ang nasakmit sa kapulisan ato sa gipaygayong buy-bust operation sa Barangay Sinunog, Zamboanga City, banda 7:41 Lunes sa buntag. Mukantidad kini og 3.4 billion pesos. Dakpan sa operasyon ang 32 anyos nga lalaking suspect nga taga Indanan, Sulu nga kasamtangang nagpuyo sa Zamboanga City. Matud sa Police Regional Office 9, ang maong suspect gikonsiderang high-value target nga adunay adugay na nga gipanid-an sa kapulisan ang pagpamaligya og illegal nga droga. Mag-atubang kini karon og kasong may kalapasan sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala pa kini miluwat og pahayag. Nakatakdang manumpa si Davao City Acting Mayor Baste Duterte ug Rigo Duterte isip opisyal nga mayor ug vice mayor sa Dakbayan una matapos ang tuig 2025. Ano yung report ni John D. Esteban? Sumala ni Acting Vice Mayor Rigo Duterte nga una mahuman ang tuig 2025, manumpa na siya isip opisyal nga vice mayor sa syudad. Dungan matud pa sila ni Acting Mayor Baste Duterte nga opisyal ng mamahimong mayor sa Dakbayan. Health jud akong priority. Health o education para sa mga bata. Mao din importante ito nga senior, maintenance sa senior o sa atong mga PWD kana akong mga priority jud, ma'am. Ilaw manggod sa Section 11 sa Omnibus Election Code makonsiderang bakante kung pakyas makapanumpa sulod sa unong kabulan sukad sa proklamasyon niini. May 13 ang proklamasyon ni former President Rodrigo Duterte nga mo'y na-elect isip mayor sa syudad niadtong nakalabayng eleksyon. Busa sukad niadtong November 13 na bakante ang posisyon. Giaresto si FPRRD niadtong March 11, pinasikad sa arrest warrant sa ICC ug gidala sa The Hague ug anaa pa kini didto karon tungod sa matud pa crimes against humanity. Hinuon dunay exemption ilawom sa Omnibus Election Code. Kini kung ang kapakyasan nga makapanumpa mao ang for a cause o di na niya kontrolado. Apan daan nang giingon sa DILG nga ang kaso ni FPRRD wala matud pa na konsidera ilawom sa nasangpit nga exemption. Busa ilawom sa Section 44 sa Local Government Code, muassume isip bag-ong local chief executive ang vice mayor, samtang ang sa vice mayor mao ang number 1 councilor nga mao si Rigo Duterte. Sa karon wala pay nahuna-hunaan nga mohulip sa mabakanteng posisyon ni Rigo pagkakonsehal sa 1st District. Wala pa kung kinsay maghuli. Wala pa, ma'am. Kayo po. That I don't know, ma'am. Kay possible, kabalo, base yun pala. Pero istorya kami, mga samuang party. Mamahimong prioridad matud pa niya ang panlawas ug edukasyon. Samtang, mihatag usab kini og komento kalabot sa gifile nga House Resolution ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino aron pa imbestigahan ang matud pa 4.44 billion pesos nga kantidad sa kuno anomalosong flood control project sa syudad. They already started investigating here and wala naman kami tatago. Wala na. So, yeah, if you think na may
mali dito sa mga flood control, and feel free to investigate, you know. Yun ang masabi ko, ma'am. Maybe before December, mo kung istorya sa kuha. I'm not so sure, maybe sa December. Nakihiusa usab siya sa Iglesia ni Cristo sa rally ni ini batok korupsyon. What you're doing is right. Let's fight for our country. And I am here with you. Good luck. And the voice of the people is the voice of God. Kauban si Bebot Kahe sa kamera, Jandy Esteban. 1 Mindanao. Mga kapuso, nagpadayon ang big time pamaskong handog nga proof of purchase promo sa GMA nga mo ang Kapuso Big Time Panalo Season 4. Over 7 million pesos ang ipanghatag lakip na. Ang upat ka makadaog og tig 1 million pesos para sa lucky mamimili og sari-sari store owner sa Grand Draw. At ang iyang swerteng makadaog og pangkabuhayan package worth 50,000 pesos, gawas pa sa makadaog og 1,000 pesos daily og 7,500 pesos weekly cash prizes. Ipadala lang inyong entries hangtod December 26, 2025. Ihulog kini sa GMA Regional TV and radio stations, piling drugstores and supermarkets nationwide. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts or scam texts. Tutok lang sa GMA o mubisita sa official Facebook page sa GMA Promos para sa complete mechanics and announcements. Mga kapuso, 37 kaadlaw na lang una magpasko. Ug mo kato ang mga ulayng balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.